Kung akala ni Gutesa ng kanyang pag-recant mga kabibig na kanyang sinabi na inutusan siya ni Senator Marcoleta, binayaran siya ni Senator Marcoleta ng pera at saka nag-offer ng scholarship sa kanyang pamilya, nako, kung akala ni Gutesa safe na siya, hindi talaga kabibig. Kasi nagpabala ang ombudsman na si Boyeng Rimulya na haharap siya sa batas. Nako, sino man ang mga humadlang, magbara, or manggulo sa proceedings ng ombudsman ay haharap sa buong bigat ng batas. O, yan na, Ori Gutesa. Kung akala mo, safe ka na, hindi talaga dong. Ay, lalo na yung apat na nag-recant, isasama sa kasong plunder. Nako, non-bailable. Tapos, kung mapatunayan na kasabwat sila, ay di habang buhay, posibleng habang buhay makukulong. Itong si Gutesa, paano yan kabibig? Posible bang makasali siya sa kakasuhan? Baka plunder din ikakaso kay Gutesa. Nagpabala na si Ombudsman. Sabi doon, the Office of the Ombudsman on Thursday, noong araw na to, nagbanta sa kung sino man ang mag-attempt to obstruct the plunder probe on former Speaker Martin Romualdez will face the full force of the law. So kung sino yung mangahas, magbara, manggulo sa proceeding ng ombudsman ay haharap sa batas. Nako. The Ombudsman Office also revealed that it has 28 witnesses ready to provide information in its investigation involving Romualdez despite recent witness recantation. So, meron pin pala. Hindi lang pala 18 ex-Marines. Hindi lang pala si Ole Gutesa. Merong 28 witnesses laban kay Martin Romualdez. Itong 28 witnesses ang posible din na natural magbibigay impormasyon para madiin si Romualdez. So, walang kawala si Romualdez. Akala kasi ni Romualdez, wala na, katapusan na ng mga kaikikan nyo. Si Gutesa nagsalita na, idiniin si Senator Marcoleta na siya ang nagbayad. Pati si Mike Defensor, nadali pa nga si Atty. Rowena Guanzon mga kabibig. Ngayon, sabi ng ombudsman, kung akala mo, Gutesa, ikaw lang ang main witness, excuse me, meron kaming 28 witnesses, hindi ka kawalan. Agoy! Nagpa-feeling importante lang pala si Gutesa. Hindi ka kawalan, Gutesa, sabi ng ombudsman. Kahit wala ka, gugulong ang kaso ni Martin Romualdez. Hindi ka ganon ka-importante. Yan. Sabi dito kabibig, sa kabila nito, ipinapaalam ng Office of the Ombudsman na mayroon ding 28 testigo na nakahandang magbigay ng direkta at material na kaalaman sa mga transaksyon sinisiyasat sa kaso ni dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ng Graph Investigating Office, nasa ilalim na sila ng legal na proseso ngayon. The Ombudsman noted that all of these witnesses are uniformed personnel and still in service. Yan na kabibig. May Gutesa, hindi ka na kawalan kasi may 28, may 28 na witnesses at ito ay in service pa. Yun ang uniform personnel and still in service na magbibigay ng maraming impormasyon sa ginawang paghalumbrat, sa ginawang pagkurakot ni Martin Romualdez. Sabi dito ng ombudsman, hindi na bago ang recantation sa mga high-profile cases. Kaya nga, sabi ni ombudsman, Boyeng Rimulya, hindi kawalan si Gutesa. Hindi ka na importante, Gutesa. Hindi bago ang recantation ng mga high-profile cases. Classic pressure tactic ito. Halak, pinagtawanan lang pala ni Boyeng Rimulya itong ginawa ni Gutesa na parang useless lang yung Gutesa.
Yung nagbayad sa'yo, they're just wasting their money. Kasi hindi lang ikaw ang witness, Gutesa. Hindi lang ikaw ang paepal, Gutesa. Marami pa witnesses, 28, at ito ay mga uniform personnel at in service. Hala. Hindi umiikot ang investigasyon sa isa or kahit ilang witnesses. Yan ang sabi ni Boyeng Rimulya. Very good ka dyan, Boyeng. Hindi umiikot ang investigasyon kay Gutesa at yung 18X Marine. Meron silang hawak na mga testigo. Hala ka! Naku, sayang naman ang binayad kung totoo man. Na binayaran si Gutesa, sayang naman yung bayad ni Gutesa. Hindi pala siya kawalan. Hindi importante si Gutesa. Oo. Yung pag-recant ni Gutesa, wa-effect kay Boy. Hindi, basura yan. Posible, di ba? Ito pa. Sabi naman ni, sabi naman ng ombudsman na may testigo laban kay Martin. Hindi ang 18X Marines, hindi lang ang 18X Marines, hindi lang si Gutesa kasi kawalan lang yan. Meron kaming testigo. At ang mga testigo na ito ang siyang magdidiin kay Romualdez. Yan. Sa lahat na nabigyan na o mabibigyan pa ng legal na proseso, hindi choice ang pagkipagtulungan, obligasyon yan sa batas. Sino man ang mga sumadlang, magbara, or manggulo sa proceeding ng ombudsman ay harap sa buong bigat ng batas. Hindi ihinto ang aming paghahanap ng katotohanan kahit ayaw pang magsalita ni Numan. Halak ka. In fairness kay Boyeng, parang nagpo-pogi point si Boyeng ngayon. Parang gusto ni Boyeng na mawala ang negative reactions, negative perception ng mga tao sa ombudsman. Kasi alam niyo kabibig, mga tao parang hindi ibig sabihin hindi nawala ng pag-asa sa ombudsman, kundi parang negatibo ang kanilang trust rating sa ombudsman. Ngayon parang bumabawi si Boyeng. Parang hindi yata takot si Boyeng kay Martin Romualdez. Ay totoo ba kabibig? Or sabi ng iba, baka parte lang ito sa drama-rama. Baka parte lang ito sa teleserye na wala silang pakialam kay Gutesa. Or si Gutesa, hindi yan importante sa mga witnesses. I don't know, kabibig. Baka may mga kadramahan din sila, kabibig, no? So, maghintay-hintay tayo, kabibig, kung ano man ang maging action nito sa ombudsman. Kaya, ombudsman, dakpin nyo na si Romualdez kung meron kayong 28 na mga witnesses. Baka, puro na lang kayo salita. Hanggang umabot sa 2028, hindi pa rin nadakips or nahatulan or di kaya nakulong si Martin Romualdez. Baka puro storytelling lang kayo. Prove it lang talaga. Kasi mahirap naman kung puro kayo salita, pero wala sa gawa. Kaya, feel ko lang kasi sabi ni Toby Tiangco, hindi ipakukulong ni BBM ang kanyang pinsan. Toby Tiangco na ang salita Ramdam ni Toby Tiangco, parang pinaglalaroan na nila ang mga tao. Parang gusto lang nila na makakuha ng simpatya or tumaas ang trust rating ni BBM gamit ang pagpapakulong kay Martin Romualdez. Parang naghihintay sila parang feel ko lang naghihintay sila sa tamang panahon kung saan feeling ko lang to. Kasi kung hindi makukonvict si VP Sara sa impeachment, ang gagawin nila para makakuha ng simpatya sa mga tao ay ikukulong nila si Martin Romualdez. Hello? Kawawa naman si Martin. Bakit ka maaawa ka, bibig? Kung meron namang witnesses, magsasabi, 28 witnesses ang ombudsman meron. At in service pa ang mga taong ito. So kung meron, it means meron talagang plunder. So meron talagang flood control anomalies at corruption si Martin Romualdez. Pero alam niyo kabibig, si Martin hindi takot. Willing siyang harapin. Sabi ni Martin, ay, akala nyo, nagsalita na si Martin. Sabi natin, kung akala nyo takot ako, hindi ako natatakot. Haharapin ko kayong lahat. Hala. Naku. Kampo ni Romualdez sa investigasyon ng ombudsman sa flood control, we are 101% confident na madidismiss. Madismiss daw.
So bakit 101% na madismiss nang dahil kay Gutesa, na nagrikan si Gutesa? Or paano ba? May mga nagrikan? Hala ka. Ano kaya? Bakit confident na confident ang kampo ni Martin Romualdez na sumobra pa sa 100%? Naging 101%. Ano sa palagay ka, BP? Itong lahat na bang ito ay drama, parte ng script? Nako, parang natatakot din ako kabibig. Baka itong 101% confident ha, confident talaga sila ha. Feeling ko talaga may lutuan na nangyari, may magic sarap na nangyari. Ano sa palagay yung kabibig? Kasi kung ganito magsalita ang kampo ni Martin Romualdez na very 101% confident sila na madidismiss, posibleng hindi makukulong si Martin Romualdez. Posible na totoo ang sinabi ni Toby Tiangco na talagang wala yan si Martin, drama lang yan. Hala ka. What is the meaning of this? Parang kinakabahan ako kabibig na paano lang ang effort ni Boying Rimulya, mawawala na lang, matatapon na lang sa basura, or posibleng magkaroon ng conflict si BBM at saka si Boying Rimulya. Kasi kung gusto ni Boying Rimulya na ipakulong si Martin Romualdez, tapos ang pinsan ay ayaw ipakulong si Martin Romualdez, so mag-conflict of interest sila, mag-away-away sila. Naku, ano kaya ang ibig sabihin nito kabibig? Ano ang iyong pakiramdam kabibig? Na meron na bang konting hidwaan ang NBI at saka si BBM? Take note, ang naglagay ni Boying dyan ay si BBM. Tapos magkaroon ng hidwaan sila. Kasi si Boying gustong ipakulong si Romualdez. May 28 witnesses sila. Tapos si BBM, sabi ni Toby Tiangco, nako, huwag kayo maniwala kay BBM. Ayaw niya pakulong si Martin Romualdez. Wala. So, paano yan kabibig? Nako. Ang mga tao ay sumisigaw ng justice for the flood control, victims, ang pera ng taong bayan, sumisigaw ang mga tao. Pero paano kung yun ang mangyayari? Gulong-gulo na ba tayo, kabibig? Pati nga dyan, no, gulong-gulo ang Pilipinas. Paano pa masolusyon ang ibang problema sa Pilipinas na itong flood control na until now, malapit nang matapos ang termino ng BBM, hindi pa rin nasosolusyonan. Diba? Sayang lang. At ang mga tao parang pinapasasayaw nila sa palad ba na, may investigation ganito, or may mga witnesses kami, magre-recant si Orly Gutesa, and so on and so forth. Parang nakakatawa, nakakagigil, nakakatakot, nakakaiyak, na parang pinapasayaw lang tayo sa mga palad ng mga politikong ito. Nakakabibig, ano ang iyong reaksyon? May niwala ba kayo sa sabi ni Boying Rimulya na meron silang 28 witnesses at itong si Orly Gutesa ay hindi kawalan sa kanila? Or either maniniwala kayo sa sinasabi ng kampo ni Martin Romualdez, sabi ng kampo ni Martin Romualdez, 101% confident madidismiss ang kaso ni Martin. Hala!